Nagbabalik po ang DepEd Hour para sa ating live panel discussion kung saan po ay panauhin natin sa ngayon ang mga bagong talagang kawani sa tanggapang pansangay base sa istruktura ng kaakibat ng pagpatupad ng rationalization plan. Bubusisiin po natin kung paano sila nag-adjust mula sa dati nilang trabaho hanggang sa bagong posisyon na kinalalagyan nila ngayon. Bago po sa ating talakayan ay bigyan muna natin ng pagkakataon ng ating mga panauhin para sa kanilang mga pagbati. Unahin na po natin si Sir Bayani Hipolito, ang Education Program Specialist 2 ng CID at AL. Sir, good evening po sa inyo. Magandang gabi po sa lahat sa inyo, lalo po sa ating mga taga-subaybay ng DepEd Hour. At sa lahat po ng mga sumusubaybay, magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan, thank you sir. Ngayon naman po ay bibigay ko po sa inyo ang ating Program Development Officer 3 or 2 ng Disaster and Risk Reduction Management, Sir Jimmy Torres. Magandang gabi sir. Nasa inyo po ang pagkakataon para batiin po ang inyong mga mahal sa buhay. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang buhay po. Binabati ko po muna ang aming mga kasamahan sa Division of Cabanatuan City sa pamumuno ng aming butihing na Superintendent na si Dr. Rolda Razon. Ngayon naman po ay ang fresh from Palawan. Ayan. Ang ating pong Education Program Specialist 2, si Dr. Mark Jefferson Santiago. Sir, nasa iyo pagkakataon para batiin mo ang iyong mahal sa buhay kasama ng iyong kabiyak. Ayan. Thank you, ma'am. Blessed evening sa ating lahat, lalo na sa ating tagapaginig ngayong gabi. Bagang lahat, binabati ko yung aking kabiyak, si Ma'am Glenda Estipular, ang aking mothers, si Ma'am Pemi, at ang aming beautiful mentor, Ma'am Josie C. Palyok. Ako nga po pala si Dr. Mark Jefferson C. Santiago, Education Program Specialist for ALS. Ayan. Sir, mukhang hindi ka pa sanay na isunod sa apelyido mo si Ma'am Estipular, ano? Ma'am Glenda Estipular pa rin, ano sir? Ayaw nga. Ayan. So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating talakayan. Unang-una po sa lahat, alamin po muna natin ang duties and functions po ng opisina na kinabibilangan po ng ating mga panauhin ngayon. At syempre po, ganun din po yung kanilang mga functions bilang mga bagong talagang kawani sa tanggapang pansangay. Base nga po ito sa istruktura ng kaakibat po nagpapatupad nitong rationalization program na po ngayon. Unahin po natin si Sir Bayani Hipolito sa CID-AL. Sir, ano po ang function po ng ating opisina? Dati po may ALS na rin tayo, ano po. Pero ngayon sa rationalization plan ay andito pa rin. Pero nagkaroon ng bagong kawani. So ano po ba ang pagkakaiba ngayon ng CID-ALS? Sa ngayon po ay sama-sama kaming nagtutulong-tulong sa pangunguna po ng aming immediate supervisor na si Dr. Josie C. Palyok. Kasama po ang aking kasamahan na si Dr. Mark Jefferson C. Santiago. Kami po ay bumupunta sa bawat barangay upang kami po ay mag-mapping, maghanap ng mga OSY at sila'y tulungan upang sila'y ma-educate at maging entrepreneurship pagdating ng time na kanilang matapos ang kanilang pag-aaral under sa alternative learning system. Kasabay po nito ay may advocacy rin po kami na inilaunch last February. Ito po ay ang Abot Alam na ikino-coordinate po namin sa mga barangay at maging sa paaralan. May kinalaman din po ito sa alternative learning system. Sir, bago po kayo napunta dito sa makasama namin dito sa DepEd, saan po kayo dati, sir? Ako po ay dati sa Buliran Elementary School bilang Teacher 3 at nitong nakaraang January po ay nagkaroon ng ranking at ako po ay isa sa pinalad para maging isang Education Program Specialist 2 under sa Curriculum Implementation Division
at naka-assign po, naka-deploy po sa alternative learning system. Kasama niyo, sir, si Dr. Mark Jefferson Santiago sa ALS, ano, sir? Aware kayo, sir, sa structure ng ALS before the implementation of rationalization plan? And paano po natin i-compare ngayon itong rationalization plan, itong opisina ng ALS ngayong may rationalization plan? Bakit kinakailangan magkaroon ng bagong tao at bagong, mga bagong personnel? Ulitin ko lang po yung sinabi ni Sir kanina. Basically po, ang trabaho po namin ni Sir is yun nga po, mapping and then monitoring of ALS classes. Kasama na din yung pag-a-assess sa kanila and then research. So, ang inam po nito, sabi nga, two heads is better than one. So, sa halip na si Ma'am Josie lang at together with the mobile teachers sa Kadalsis, so nadagdag pa kaming dalawang minds na tutulong sa ikagaganda at i-implement ng ALS. So, ang tulong po namin na may bibigay most of all is technical assistance para sa mga mobile teachers, especially in times na, example kami po ni Sir, meron po kaming national certificate. So, pwede din po kami magturo ng skills sa kanila. At the same time, yung mga kailangan nila, example, kailangan nilang mag-mapping, so bawas na sa trabaho nila yon, kami na yung gagawa. So ilan lang po yan sa mga trabaho sa job description namin bilang education program specialist. Kung kayo, sir, aware sa dating structure nga nitong ALS, mas malaki po ba naging responsibilidad nyo ngayon kumpara po sa dati at kinakailangan na magkaroon ng maraming tao, mas maraming tao? Sa tingin ko kasi sa dami ng OSY, kailangan talaga. So, for example, nung last time na nagpunta kami sa isang barangay, so ang dami, 50 plus na OSY talaga yung na-detect namin, which is, ang aim talaga ng ALS is ibalik sila sa formal school. So, nangangailangan talaga kami ng especially yung rationalization plan. Thank God kasi nagkaroon ng rationalization plan. At the same time, naghahanap din kami ngayon ng 22 pa na literacy volunteer kasi ganun talaga kadami yung kailangan na teachers for informal schooling. Thank you, sir. Ngayon naman po ay si Sir Jimmy Torres, ang Program Development Officer 2 natin. Sir, ano naman po ba? This is Disaster and Risk Reduction Management. I'm sure po ito po ay tungkol sa mga kalamidad, ano, sir? Yes, madam. Since wala naman tayong kalamidad, paano ngayon nagpo-function ang ating... Sa ngayon po walang masyado, paano po ang mga iba pang function ng ating opisina, sir? Ang masasabi ko po, siguro ito na rin po yung magandang pagkakataon para ihatid sa ating mga taga-subaybay ano ba ang significance ng Disaster and Risk Reduction Management. Actually po, ang ating bansa ay nahaharap sa napakaraming problema. Tama po ba, ma'am? Yes, sir. Okay. Kasama na po dito ang kalamidad. Ang kalamidad po, meron po tayong tinatawag na natural at saka meron din po tayong tinatawag na man-made. Yung po mga natural na kalamidad na pinag-uusapan po natin, ito po yung mga kagaya ng lindol, ng tsunami, typhoon, cyclone. Okay. Actually po, dito po sa atin, medyo malayo po tayo sa karagatan. Pero, kasama po tayo sa mga lalawigan at bayan at syudad na low-lying. Ibig sabihin po, prone tayo sa baha. And kung nare-remember po natin yung earthquake, ang epicenter, yung malaking earthquake po ng 1990 po ba yun? Elementary days, sir. Elementary pa po kayo, madam. Yes, no? Pero natatandaan niyo po, ma'am. Yes. Actually, nagtatrabaho na po ako, nurse na po ako nun sa Manila. Baka si Sir Jefferson, sir, wala pa naman. Actually Baby po, na ako for your information, madam, ang epicenter po nung lindol na yon ay dito sa Cabanatuan City. Yes, sir. At isang eskwelahan po dito ang bumagsak at marami po ang nagbuwis ng buhay at natabunan ng buhay dun sa building na yon. So, according po sa mga napag-alaman ko sa aking mga training sa seminars na in-attendan, ito pong Disaster and Risk Reduction Management ay naisa patupad na mula pa noong panahon ng ating Pangulong Gloria Macapagal. Yes, sir. Okay. Kaya lang daw po, ang kanilang programa noon ay nakatuon lamang kapag ka nagkaroon ng kalamidad, saka pa lang po aaksyon yung national government. And then, ang nangyari po, nitong Typhoon Yolanda, ang ating pong gobyerno ay
bigla pong naharap sa napakalaking problema dahil ang dami pong nagbuwis ng buhay at dahil nasira na struktura because of that. Kasi po ang ating country ay caught unprepared and unaware of the possibilities and how do you call this? Yung po mga masasamang pwedeng mangyari pagka may kalamidad. So, nag-create po sila ng bagong law. Medyo in-enhance po nila yung law. Ang tawag nila dito ni 10121. Ang plano po dito ay i-prepare na. Bigyan ng sapat na awareness ang general public at saka preparedness para ang unang-una pong objective nito talaga nito ay para mabawasan yung casualties, yung number of casualties at saka yung severity po ng damages sa mga structures. So ngayon sir, habang wala yung, sabi nga, wala ang mga kalamidad, ang nagpo-function ng office nyo sa pagkakaroon ng mga advocacy campaign. Opo, information campaign. Actually po, nakikita ko, ito isa sa pinakamahirap na trabaho ng isang empleyado ng gobyerno. Ang bigyan ng sapat na kaalaman ang general public kasi ang problema po, nire-refuse natin yung information. Hindi po ba? Tapos po, kung kailangan pa pong may magbuwis ng buhay bago mamulat ang ating mga mata, na importante pala itong mga bagay na to. Aware kayo sir, mayroon na ba tayo dating disaster risk reduction management dito sa DepEd? Parang ngayon lang ba? Actually po, sa mga informal interviews, actually po nag-start lang po ako ng April 6, pero sa pagkipag-usap ko po sa mga empleyado, sa ibang guro, sa ibang mag-aaral, sa ibang mga tao sa community, meron naman do pong disaster and risk reduction management na pinatutupad ang ating division. Opo, I'm sure meron po yan. Pero, ang totoo po na when it comes to information campaign, it must be continuous. Kailangan po periodically we have to conduct from one school to another. As a matter of fact, we have to start here in our very own division office. At isa pa po siguro wala dating key person at saka walang office talaga na andun lang in charge talaga sa disaster and risk reduction management. Actually po, yung tungkulin na yon ay pinagkatiwala po sa akin ng division. Actually, coordination po ang kailangan natin with other agencies. Ang main focus po ng ang aking trabaho ay makipag-coordinate para i-prepare ang buong division natin sa possibilities. Dati na rin po ba kayo, sir, teacher? Bago napunta bilang ating program development Actually officer, po, nurse in charge po ako ng division mula noong 1998 to 2005. Tapos January 2005 po, sinubukan ko pong magturo sa mga nursing schools sa almost buong Pilipinas po. Naging coordinator po ako ng maraming universities. Nakapagturo po ako ng nursing. And disaster management is also one of the concepts na itinuturo po namin sa College of Nursing. So, yun po yung naging qualifications po kung bakit kayo ang... Iniisip ko po kasi, engineer kaya si sir or what? Kasi parang pagka program development officer, unang papasok sa parang engineer lang sir. So, kayo po ay nurse. Actually po, pagka napasyal tayo sa mga disaster and risk reduction management offices all over the Philippines, most of their employees are nurses. Yung paramedics po. Because there are more, how do you call this? Sila po yung mas, nakikita ko po na parang sila yung mas may higit na kaalaman when it comes to disaster and risk reduction management. Kasi nga po. Sa pagbibigay po ng first aid, ano po? That is only one actually, madam. I mean, yun mo sa mga, halimbawa sa mga victims, ano po. Pero pagdating doon sa mga casualties, tao din yan, ano po. Doon sa mga nasira, sa mga infrastructures and yun po. Pagdating sa mga halimbawa yung mga biktima, mga tao, yung mga talagang doon makikita mo talaga. Actually, i-correct lang din po yung knowledge nating lahat. According po dun sa aking koordinasyon sa City Disaster and Risk Reduction Management, meron pong 4 na aspeto itong risk reduction management. Yung
una, yung preparedness, yung po ang atin. Awareness and preparedness. And then, pag nandyan na po yung typhoon, we have to coordinate with other GOs and NGOs. Halimbawa po yung evacuation. That is all in one. Tapos yung pangatlo po, yung how are going to manage yung camp. Yung po mismo, yung pagdadahalan natin doon sa mga tao na yon. Evacuation center. So we have to, in particular, we have to coordinate with social welfare and development. And yung pang-apat po, yung rehabilitation. So, kung susumahin po natin, masyadong malawak po ang disaster and risk reduction management. Multi-sectoral po, madam. Ayun. Napakinggan po natin ang ating pakikipagtalakayan kay Sir. I'm sure marami na po na nalalaman itong ating mga nanonood. Siyempre po, tayo din, ano? Tuloy na po natin ating tanong kay kay Dr. Mark Jefferson. Kayo, sir, ay dating teacher, sir, mga kasama. Compare po sa trabaho nyo ngayon at sa dati, ano po yung mas feeling nyo ay napupulfill kayo? Fulfilling trabaho? Para sa akin naman kasi, as long as government employee ka, nakakapaglingkod ka sa bayan, so that is the most fulfilling part. Siyempre, magkaiba yung experiences, lalo na nung aminin ko, namimiss ko yung mga estudyante ko, 8 years akong nagturo, and then malaking adjustment talaga na bigla akong nasa office, and then actually, aminin ko, hindi ko kabisado yung kabanatuan, nahirapan ako talagang mag-travel para mag-mapping ng mga estudyante, pero all in all, enjoy ma'am, kasi new experience at saka new challenges naman yung na-face ko. At saka, nasa ilang buwan na po kayo so far na nasa... Bali, February 2 kami nag-start. So, February, March, April. Almost 3 months na din, ma'am. So, I think nakalampas naman na kami ng period of adjustment. Babalik po ang DepEd Hour para sa programa na ating talakayan. Malipas lamang ilang mga